Yan, ako po ay isa sa mga lay elders sa church nito at maglilingkod sa inyo sa hapong ito para i-preach ang chapter 3 verses 1 to 19. Medyo mahaba po ito at sundan nyo lang po ako sa inyong mga Biblia. Welcome po sa mga newcomers, mga bagong bakasyon lang ba? Tsaka mga taga Dubai. Dumarami ang mga galing sa Dubai. Tsaka kay April na dumalo siya. Pangalawa na to ngayon, ano? Welcome muli. Hindi pa ba? Ano lang yun? Yung ating get together lang. So, good to see you all. Salamat sa Panginoon. Ang kanyang habag ay laging sariwa sa bawat umaga. Nalala ko lagi si Pastor Alvin, sa kanya laging kinukot na God's mercy is fresh every morning. Customized sa bawat mananampalataya. Rephrase na lang yun. Pero yun yung naalala ko sa kanya kapag pinag-usapan ng habag or mercy. Salamat din, Jer, sa pagdalo mo. At sa ating pagpapatuloy, sa kabila ng mga nangyayari, may ulan, may pagbaha, at may minsan-minsan pang mga pagpapadala na kung saan na bibigyan tayo ng anunsyo na mayroon ngang uli at maya-maya sinasabi ni naman na okay na ang lahat. At napansin natin na nung pinapasok ko sa opisina, nakita ko agad sa mga screen, everyone is Emirati. Sa facility namin, kailangan mo makipag-ordinate sa mga Emirati. Sabi ko, thank you very much. Dahil tinuring nyo kaming parang lokal. Isa lang ang ibig sabihin nito. Ito ay pagsabi ng gobyerno na pinapangalagaan namin kayo. Hindi lang yung mga organic na lokal, maging kayo rin na sino mang residente. Binabantayan namin kayo. Ang pamunuan ng bansang ito ay mayroong maayos na pananaw sa bawat residente. Isa ito sa pagpapakita ng habag ng Diyos sa atin. Tayo'y manalangin. Our Father and our God, thank you for the provisions of our physical needs in these trying times, especially the spiritual one. By the ministry of your Spirit, through the books of Philippians as well as ngayon, tinatapos namin ang Habakuk. Binigyan mo kami ng maliwanag na kaunawaan that we should stand firm in the Lord and rejoice in Him. And that is in Christ, your begotten Son. Maging ngayon, ako ay nananalangin na bigyan nyo kami ng malalim na kaunawaan at conviction sa aming ganap na pagtitiwala sa iyong written, revealed words, na makita namin kung paano nakita ni Habakuk ang ganap na pagtitiwala sa iyong katapatan. Siya na laging nagre-rejoice sa inyo, O Diyos. Diyos na tagapagligtas. We deserve wrath, but you give us mercy. That is in Christ. Amen. So yung title na ating tatalakayin ay in verse 2. In wrath, remember mercy. So nagtatapos tayo sa ating series na Trusting God in Dark Times. Paano magtiwala sa Diyos sa panahon na madilim? So ang title muli ay, kung tatagalugin ko, sa puot alalahanin ang habag. Yan ang word for word na translation. Pero bigyan natin ng subject dahil sa
Panginoon, capital L-O-R-D, Lord, Yahweh. Sa gitna ng iyong puot, alalahanin mo ang habag. Sa ating pagtatapos sa, sabi nga nila, pinakamahabang book, Habakuk, ating naunawaan ang kalagayan at daing ng propeta. Hindi lamang sa prinsipyo, kundi sa totoong buhay. Dahil tayo ay dumarating din sa kadiliman ng buhay. Kinabahan ako bigla kasi ang Habakuk ang maalala siguro. Siya ay may totoong complaint, reklamo, dahil sa mga pangyayari sa kanyang bayang Huda. Siya ay dumaing ng isang banal na tugon. Hustisya mula sa banal na Diyos. Ngunit wala. Hindi ayon sa kanyang nais. Ang sagot ni Yahweh ay iba. At ito ay ayon sa kanyang nais, plano, at panahon. Ngunit ipinakita sa kanya ni Yahweh na meron sigurado at darating na oras na nais ng Diyos. Merong tugon. Nakita natin kay Habakuk yung salitang from complaint to clarity. Di ba? Yung kanyang pag-iyak sa kaguluhan, nag-antay, pero mayroong sagot. Di ba? From fear to faith. Siya ay natatakot sa kanyang kailaliman ng kanyang puso. Ngunit natutunan niyang tumayo sa pangako ng Diyos. Makita natin sa kay Habakuk yung from worry to wonder. Sabi niya pa nga, I watch as your justice replaces the darkness. Kung maglagay tayo ng isang tula, base sa buhay ni Habakuk, minsan mahilig ako gumagawa ng tula. Ito yung aking nagawa. Inari ko itong parang ako, base sa liwanag ng sinulat ni Habakuk. Out of my complaint rises my cry, yet from your throne, O Lord, comes the decree of clarity. Though fear shakes my whole being, faith stands firm as you command the patient to wait and speak. While worry clouds my watchtower, wonder downs as your appointed justice advances unsure. Maganda natin makita na maaasahan ang Diyos. Maganda natin makita kung paano nakita ni Habakuk ang Diyos ng Biblia. Ang Diyos na kinikilala ng mga Kristiyanong tulad natin. Ito yung main point na pilit kong paiksiin na mabilis nating maalala, mabilis natin maunawaan, at nag-convey ng isang payak, ngunit masustansyang idea. Sa wikang English ay ganito: trusting God's faithfulness changes the heart's anguish to adoration, and confusion to complete surrender. Ang pagtitiwala sa katapatan ng Diyos ay nagbabago ng dalamhati ng puso tungo sa pagsamba, at ang pagkalito tungo sa ganap na pagsuko. May dalawa tayong topic na tingnan. Una ay the sovereignty or sovereignty of God's testimony. Yan yung 1 to 16. Kaya medyo mabilisan tayo na konti
Tatry natin matapos ng 45 minutes. Pangalawa ay the sufficiency of faith in God. Verses 17 to 19. In 1 to 16, una ay makita natin dito yung His mighty works. Basahin ko yung verse 1 to 2. The testimony of the sovereignty of God's testimony in His mighty works. Sa ating matapat na pagbabasa sa aklat na ito, nakikita natin, nauunawaan natin kaagad-agad ang God's sovereign testimony. Ginamit ko ang salitang testimony sapagkat ito ay synonyms ng law, testimony, precepts, commandment, tsaka rules na sinasabi doon sa Psalms chapter 19, verse 7 to 9. Sabi roon, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. Yung salitang the testimony is sure, nagpapakita ito sa aspeto ng mga testimony or ng mga patutuo ng Diyos. Yung kanyang deklarasyon, yung kanyang instruction, ay yung kanyang ipinahayag na mga katotohanan. Ito ay firm, reliable, trustworthy. Actually, sa Hebrew word, ang sure ay amen or amon. Dependable, unfailing. Kapag ang testimony ng Diyos ang ating pinag-uusapan, completely trustworthy, unchanging, unstable, certain ang mga nagtitiwala, dependable ito. Ito ang solidong pundasyon sa ating pagtitiwala at pagsunod sa Kanya. Sapagkat ito ay absolutely true and never misleading. Kaya yun ang ginamit ko at yun ang nakita ni Habakuk kung sino ang Diyos na ating pinag-usapan na kanyang dinudulugan. So from previous chapter, makita natin yung transition ni Habakuk mula doon sa kanyang prophetic poem from argumentative tone, pumunta siya sa isang paghikbi na nagnanais ng banal na interference or tulong. Yung kanyang argumentative ay nag-shift papunta dun sa plea, sa lamentation, sa panaghoy for God's mercy sa verse 2. And then, ni-review niya ang kung sino ang Diyos, ang kanyang mga ginawa, yung sovereign testimony, at ang response ni Habakuk ay purihin ang Diyos sa kanyang sustaining grace and sufficiency. Yung ang tono na kanyang pananalita o panagoy ay nagbago. Ngunit, naunawaan ni Habakuk ang plano ng Diyos sa judgment. Kaya si Habakuk bumalik sa Diyos at nag-plead for mercy sa impending judgment sa mga Juda o sa mga taga-Juda. Katulad ni Habakuk, ikaw, ako, kapag nakikita natin ang ating kakulangan at kasalanan,
Naunawaan natin na may disiplina, parusa. Maganda makita ang nakita ni Habakuk instead na alam niya na may parusa. Ang kanyang ginawa ay panawagan ng pagpapatawad ng habag sa Diyos na mapahabagin. Sa verse 1 sabi ron, a prayer of Habakkuk the prophet according to Shigino. Ang salitang ito ay very rare sa Hebrew. Isang musical poetic term na nangyari lamang dito sa Book of Habakkuk chapter 3 verse 1 at doon sa Psalms chapter 7. Shigan. Ito ay tumutukoy sa mga musical poetic style marked by intense emotion, possibly irregular rhythms, often used for passionate prayers or laments. Will maintindihan natin marahil ayon sa sulat ni David as well as ni Habakkuk. Kasi dito nagsisignal ito ng isang pananalangin na nagpapakita ng apoy, yung malalim na emotion, yung dramatic expression dahil sa kanyang kalalagayan. Katulad ni David, ang kanyang Shigon arises from a moment of fear, injustice, political danger, slander, and moral threat. A perfect storm of emotional agony expressed in fervent prayer. So yun yung dahilan ni David. Marahil ganon din si Habakkuk dahil siya ay nakikita niya yung reflection, yung kanyang takot na mayroong national destruction na darating, na dumarating. His awe before God's judgment, yung emotional weight sa prophetic revelation. Kaya yon salitang yon according to Shigeno. Pero makita natin na pariho ang source ni David at saka ni Habakkuk. They pour out turbulent, trembling, emotionally raw prayers that end in trust. Di ba? Pag dumarating tayo doon sa mga hindi na maintindihan ng mga bagay-bagay, minsan ang ating panalangin parang hindi na natin maka-encompass minsan maayos. So I hope naintindihan natin yung ibig sabihin nun. Hindi man eksakto, marahil ay katulad nga nito. Sa verse 2, O Lord, I have heard the report of you, and your work, O Lord, do I fear. In the maze of the years, revive it. In the maze of the years, make it known. In wrath, remember mercy. Naalala ni Habakkuk ang report tungkol sa Diyos. Ang salitang report na nagsasabi ng minsan na speech. Of course, ito ay report doon sa sinabi ng Diyos sa Habakkuk chapters 1 verse 5 to 11 at saka sa chapter 2 verse 2 to 20. Particularly, yung God's declaration of coming judgment to Judah and the Chaldeans. Habakkuk heard God's message. I heard. At siya ay terrified, natakot. Ang Diyos ay nagsabi kay Habakkuk na mayroong parating na Babylonian invasion. Mayroong severe judgment sa Huda. At mayroong future judgment sa Babylonia or Chaldeans. Ang revelasyong ito ay nagbigay ng takot kay Habakkuk. Sabi pa roon,
he also remembered God's mighty works from long ago. Yung report ay hindi lamang doon sa chapter 1 and 2, bagkus heard. The report can also mean the stories Israel heard from their fathers. God great deeds like in Exodus. Di ba? Sa wilderness miracle, yung pakainin sila. Yung bigyan ng mana, clouds and fire. Yung deliverances na ginawa ng Diyos sa bansang ito. Yung mga memories, nagdagdag ito ng lalong paghanga, paggalang ni Habakuk sa Diyos ng Biblia. So he prays, revive it. Revive your work. He asked God to keep His saving work alive, sustain His people during judgment day, judgment time, sa kasalukuyang pangyayari. Ipakita muli ng Diyos ang kanyang plano ng kaligtasan in the middle of the years. Nagpapakita lamang, sinasabi lamang ni Habakuk, Lord, keep your plan moving. Huwag niyong iwanan ang iyong bansa, ang iyong mga pinili. Kaya nga ang kanyang pinaka heart cry, in wrath, remember mercy. Tanggap ni Habakuk na ang Diyos ay kanyang paparusahan ang bawat kasalanan. God must judge sin. But he begs God to show mercy while carrying out judgment. This is the emotional center of the verse of heart's cry of Habakuk. Habakuk hear God's frightening message of judgment. Naalala niya ang mga makapangyarihang ginawa ng Diyos noong unang panahon o maging sa kasalukuyan na nagdala sa kanya ng pananalangin. Nanalangin siya na revive it. Carry out ang iyong plano na judgment, pero ipakita nyo rin ang iyong habag habang ginagawa nyo ang parusa o ang judgment sa magkabila. Nung marinig ni Habakuk ang report, he feared because he understood God's holiness and justice. Hindi magkahiwalay ito. Tayo din. Maganda rin natin makita. Kapag pinapakita sa atin ng Scripture ang ating kamalian, dapat magdala ito sa atin ng mataas, malalim na pagkatakot, ng pagkaawa, hindi yung narinig dito, lalabas sa kabila. When God exposes sin, or wants you, us, through His Word, huwag baliwalain ito. Bow before Him. Ask for mercy. Sa verse 3 to 7, makita natin yung He is sovereign in all creation. His testimony is sovereign in all creation. In verse 3, God came from Teman and the Holy One from Mount of Paran. Selah. Pero ang salitang Selah ay ito yung stop. Ito yung pause. Ito yung pag-meditate. Ito yung pag-aalala. Ito yung pagtingin sa mga pangyayari. Ano, sino ang Diyos? Ano yung ginawa niya? Ano yung aking dapat gawin? Yan yung salitang Selah. Mababasa natin yan lagi sa books ng Psalms. His splendor covered the heavens. The earth was full of His praise. God, full of His praise. In verse 3,
God comes in glory. Makita natin ito sa Deuteronomy chapter 33 verse 2. Sabi roon, He said, "The Lord came from Sinai and down from Seir upon us. He shone forth from Mount Paran. He came from the 10,000 of holy ones with flaming fire at His right hand." Dumating ang Diyos galing from Timan to the Holy One from Mount Paran. Ito ay isang location na nagpapakita doon sa kanilang pag-alis sa Exodus. Ito ay nasa Sinai Peninsula. Ito yung panahon nung ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang pagdating ay pagpapakita na siya ay gumagalaw sa lahat ng dako, sa lahat ng kalupaan as He wills. Walang pwedeng maglimita sa kanya anumang border, anumang bansa. Ang kanyang kaluwalhatian, sabi rito, covers the heavens. Pagpapatunay na siya ang ruler. Ang kanyang rule ay extend beyond the earth. Kaya maganda makita na ang authority ng Diyos ay hindi naka-confined. Everything is under Him. His brightness, verse 4, His brightness was like His brightness was like the light. Rays flashed from His hand, and there He veiled His power. Yung kanyang creation ay nagre-reflect ng kanyang majesty. His brightness was like the light. Rays flashed from His hand. Yung light at saka yung radiance symbolize a divine power. Creation cannot hide His presence. It illuminates His appearance. Even His hidden power is beyond human comprehension. Kaya nga sabi ni Moses, pwede ba kitang makita? No. Deny. Yung gloria ng Diyos, but we believers will see that after some time. It is granted dahil kay Kristo. We can see the glory of God through the glory of Christ. So nature itself reveals God's absolute supremacy. The heavens declares the glory of God day and night. In Psalms chapter 19, verse 5, before Him went pestilence and plague, followed at His heels. Pagpapakita, God controls the forces of judgment. Ang calamity, tulad ng pestilence at saka plague, sumusunod sa Kanya, sa Kanyang mga paa. Forces that terrify humanity obey Him. Napansin niyo yung ginawa niya sa mga Ehipto? God bring plagues. Pestilence and plague are pictured like servants walking ahead and behind Him at God's disposal. Kahit gaano kagulo ang nakikita natin, hindi kayang kontrolin or under sa command ng Diyos na nakita ni Habakuk. Verse 6, He stood and measured the earth. He looked and shook the nations. Then the eternal mountains were scattered, the everlasting hills sunk low. His were the everlasting ways. Dahil sa Diyos, sa Kanyang patutuo,
Sa kanyang presensya, creation trembles. Yung mga salitang, He stood and measured the earth, the nations trembles. God measures the earth. Isa siyang master surveyor na sinasabi niya na akin lahat ng mga ito. Ang mountains na nagsisimbolo ng isang katatagan, preeminence, pero sa presensya ng Diyos, ito ay ma-scattered, shatter, collapse dahil sa Kanya. Ang bansa na nagpapakita ng human strength, sila ay mayayanig sa takot. Sa tingin natin lahat ay immovable, pero kayang pasunurin ng Diyos na makapangyarihan. In verse 7, I saw the tents in Cushan in affliction. The curtains of the land of Midian did tremble. His eternal power, the world responds. Yung salitang tents of Cushan and Midian tremble, yung mga bansang ito, mga distant nation na ito, ay tremble at His approach. God's reach is hindi limitado, global. Maging yung hostile or pagan nation ay hindi makaalis or hindi maka-escape sa kanyang rule. Walang tao, walang bansa na makaka-escape sa authority ng Diyos na nakita ni Habakuk. Pagpapakita lamang ito sa picture ng verse 3 to 7 na ang Diyos ay walang kalaban, maging ang mountains kaya niyang manginginig sa kanyang presensya. He commands plagues, moves nations. At ang kanyang creation ay matatakot sa kanya. Pagpapakita lamang na He alone is the sovereign over all the earth. In verse 8 to 12, makita natin na His will and purpose prevails. God's testimony is sovereign. In verse 8, was your wrath against the rivers, O Lord? Was your anger against the rivers, or your indignation against the sea? When you rode on your horses, on your chariot of salvation, you stripped, yung verse 8 at verse 9, sabi, you strip the sheath from your bow, calling your many arrows. You split the earth with rivers. Ang command ng Diyos sa kanyang creation ay nagsiserve, nangyayari sa kanyang purpose. Makikita natin dito yung rhetorical question ni Habakuk. God, ang Diyos ay hindi galit sa mga rivers or sa karagatan. Rather, pinapakita niya na kinakasangkapan niya ang kanyang nilikha bilang kanyang instrumento para mangyari ang kanyang nais. Rivers, seas, and waters move at His command. His bow is ready. Pagpapakita ito ng kanyang active intervention. God bends creation to serve His redemptive and judicial purposes. Walang natural order or puwersa na pwedeng umadlang sa kanyang plano. In verse 10, the mountains saw you and writ. The raging water swept on, the deep gave forth in its voice.
It lifted its hands on high. Pagpapakita ito na ang kapangyarihan ng Diyos, habang siya nagmamarcha, nagre-react ang nature. Yung mountain symbols of stability, shake and writhe in His presence. Yung kailaliman ng karagatan throws up its waves like raised hands as though acknowledging the King. Creation responds in fear and obedience in its Creator. Kaya minsan maganda natin makita ang mga pangyayari sa ating kapaligiran. Mula sa kanyang creation, patuloy nating makita na siya nga ang in charge. In verse 11, the sun and moon stood still in their place at the light of your arrows as they sped, at the flash of your glittering spear. Yung sun and moon stood still in their place. Naalala nyo ang pangyayari sa aklat ni Joshua nung sila ay nakikipaglaban? Isang panahon kung saan God halted the heavenly bodies for His people. Di ba? Nag-stop ang pag-ikot ng sun o ng mundo sa sun. Pagpapakita lamang ito na maging ang kalangitan ay under sa kanyang command. God's sovereignty extend beyond earth into heavens. In verse 12, you march through the earth in fury. You trace the warriors in anger. God trace the nation in anger. Makita natin dito na ang Diyos ay umiikot sa buong kalupaan para ang kanyang plano ay mangyari. Marching and tracing ay isang imahe ng divine warfare at justice. Katulad ng ipa at saka ng butil, kung paano ihiwalay ng Diyos sa kanyang mga paa. Ganon din kung i-crush ng Diyos ang mga bansa na nag-uupo sa kanyang rule. Nang ibig sabihin, God actively governs history, not reacting but reigning and ruling. In verse 13 to 15, His promise guarantees salvation to His people. Kung gaano siya kamakapangyarihan, dito rin makita natin kung paano naggagarantiya ito na ang kanyang mga pinili, ang kanyang bayan ay hindi pababayaan. Yung mga nagtitiwala sa kanya ay may kasiguraduhan. Nagpapakita ito na ang Diyos ay aktibo bilang isang warrior redeemer. Siya ay tumatayo para isalba ang kanyang covenant people. Ang propeta na nagtumitingin sa mga ginawa ng Diyos sa nakaraan at looking forward din naman siya na sa future ang Diyos din ang magliligtas sa kanila. Ang pangako ng Diyos hindi nagbabago at ito ay mangyayari. Because God who promised also fights for His people. In verse 13, you went out for the salvation of your people, for the salvation of your anointed. You crushed the head of the house of the wicked, laying him bare from thigh to neck. Ang Diyos ay specifically na kanyang ililigtas ang kanyang bayan. Ang Diyos ay kanyang sinisigurado ang kamatayan, ang hustisya ng kanyang kalaban.
at ang pag-rescue ng kanyang pinili or ng kanyang bayan. God personally rises to save His people. He delivers both His covenant people and His anointed. Ultimately, nangyari ito dahil kay Kristo. Salvation is guaranteed because God Himself initiate it. In verse 14, you pierce with His own arrows the head of His warriors, who came like whirlwind to scatter me, rejoicing as if to devour the poor in secret. Pagpapakita ito ng God overturns the enemy's plan. God uses the enemy's own weapons to bring them down. The oppressor who intended to harm God's people are caught in their own schemes. God exposes and overturns every plot against His people. Ang kasamaan ay hindi palalagpasin. Ito ay under sa kanyang control. Ito ay kanyang kinukumpronta. In verse 15, you trample the sea with your horses and surging of mighty waters. God triumphs over threats that seems overwhelming. Di ba yung nakita natin yung emosyon, yung mula sa cry, mula sa sitwasyon ni Habakuk. Ngunit nakikita niya yung Diyos na mayroon siyang tinitingnan, pinapaniwalaan. Ito yung imahe na ni-recall ang pangyayari doon sa Red Sea. Nang Diyos, sinalba niya ang kanyang bayan, ang kanyang pinili sa imposibleng kapamaraanan. God always triumphs. His sovereignty ensures His people that they will reach doon sa safety. In verse 3:16, His testimony, His sovereign testimony produces reverent trust. Ito yung nangyari kay Habakuk. After na marinig niya yung report, yung kamanghamanghang ginawa ng Diyos, gagawin ng Diyos, sabi niya, I hear and my body trembles, my lips quiver at the sound. Rottenness enters into my bones, my legs tremble beneath me. Yet I will quietly wait for the day of trouble to come upon people who invade us. Of course, physically, takot na takot si Habakuk. Nangangatal ang kanyang mga bibig. Ang kanyang buong katawan ay hindi lamang nanginginig, maraming nanlalamig. Ang buo niyang pagkatao ay hinangina. Pagpapakita ito ng ganon na apektuhan siya ng vision, ng revelation na ito. Yung takot ay totoo, overwhelming. Hindi siya marahil natakot na sa kanyang kalaban, kundi yung kanyang takot ay nakatuon sa Diyos na banal, sa Diyos na hindi mapigil ang parusa na kanyang igagawad. Ramdam na ramdam marahil ni Habakuk ang bigat ng gagawin ng Diyos. Pero ang magandang ginawa niya ay yet he chooses to wait quietly. Nag-decide siya sa halip na umalis sa Diyos, he decided to trust God's timing. Even though mayroong parating na judgment, yung kanyang pananampalataya ay hindi umalis sa
sa takot, kundi ang pananampalatayang ito ay surrender sa Diyos. But his faith surrender in the midst of impending judgment. He trusts God's testimony. Sabi ron, in everything said in report, na alam ni Habakuk na mangyayari ito. It surely happened. It seems slow pero mangyayari. Mayroong kasiguraduhan. Kaya ang nakita ni Habakuk, sa halip na siya may takot, ang kanyang puso ay nanangan, nakaangkla doon sa kung sino ang Diyos, ano ang kanyang pangako. Yung mataas na pagkatakot na nagpaparalay sa kanya, although ito ay nananatili, ngunit nagpapakita ito ng kanyang lubos na pagtitiwala sa katapatan ng Diyos, hindi sa kanyang sirkumstansya. Maganda rin natin makita kapag dumarating tayo sa mga pangyayari sa buhay. Mas lalo ba tayo nating pinupokus sa sirkumstansya, paano ito lutasin, paano ito gawin? O sa halip, ang ating takot ay lalong nagbigay sa atin ng lubos na pagtitiwala sa katiwa-tiwalang Diyos. Siya na subok, hindi nang iiwan. Maging katulad tayo ni Habakuk. Sa mga pangyayari ngayon, sa mga darating, maraming kadiliman sa ating buhay. Maganda itong makita natin ang katulad ng nakita ni Habakuk. Kaya kung ikaw, sino ang iyong tinitingnan? Sino ang iyong pinanghawakan? Ang sirkumstansya ba? O ang Diyos na may hawak sa ano pa mang sirkumstansya? Marahil ikaw ay hanggang ngayon nalilito. Takot pa rin magtiwala ng lubos sa Diyos. Sa Diyos na laging pinoproklama sa pulpitong ito. Sa Diyos na nagpakilala at nagkatawang tao sa katauhan ni Kristo. Na tila hanggang ngayon ay parang awkward pa rin ikaw. Maganda, ang aking pakiusap ay tingnan mo ito. Saan ka nagbibigay ng kasiguraduhan? Sa sarili mo, sa magagawa mo. Ang mabuting balita, tayo na mga tinawag ng Diyos sa kanyang grasya, tayo ay binigyan niya ng pananampalataya. Pananampalataya doon sa tapos na ginawa na ni Kristo. Totoo na minsan tayo natatakot, nalilito pa rin. Pero sa pananampalataya natin kay Kristo, mayroon tayong kasiguraduhan. Mayroon tayong seguridad sa buhay. Iyon yung dapat nating patuloy na makita. Katulad ng nakita ni Habakuk. Point number 2. The sufficiency of faith in God. In chapter 3, verse 17 to 19. Si Habakuk, sa kanyang huling pananalangin, yung kanyang powerful declaration sa kanyang pananampalataya sa Diyos, sa mga salita ng Diyos. Ito yung mga listahan na kanyang nilagay. Babasahin ko lamang sa verse 17. Sabi ron, though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of the oil the fields yield no food, the flock be cut off from the fold,
and there be no herd in the stalls. Makita natin yung problema. Yung nakita ni Habakuk ang realidad sa masakit na loss na meron, sa pagkawala ng mga dapat niyang mga pangangailangan. No figs, no grapes, no olives, no crops, no sheep, no cattle. Mayroong tinatawag na economic collapse. Buhay nila ay talagang wala. Pero ano ang meron? Sinabi si Habakuk, "Yet I will rejoice in the Lord, the God of my salvation." Yung pananampalataya ay nakakatingin sa provider kahit na hindi na makita yung provision. Di ba? Kaya tayo mga mananampalataya, ang mabuting balita na ang ating kaligtasan ay hindi nakaugat, nakabase sa ating magagawa. Kundi ito ay nakabase sa Diyos kay Kristo. Hindi sa mga pagkain, hindi sa ating mga bank account or ano pa man, or trabaho. Kaya nga sabi ni Jesus, "Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from God." Totoo na kailangan natin ng pagkain, pero mas kailangan natin ng pagkain ng buhay. Si Kristo mismo nagsabi sa John chapter 6:35, "I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. He is the bread of life." Sabi ni Charles Hagon Spurgeon, "Once you sip it, once you eat it, it is for eternity." Yun yung kasiguraduhan na mayroon tayo sa Diyos na nakita ni Habakuk. Sa Diyos na kung saan nakatungtong ang pananampalataya ni Habakuk. Tandaan natin na minsan nagtitiwala tayo sa ating kakayanang magtiwala. Hindi. Kailangan nagtitiwala tayo sa Diyos na katiwa-tiwala. Magkaiba yun. Minsan nakabase tayo sa ating kakayanan. Si Habakuk, iba. In verse 18, sabi roon, "Yet I will rejoice in the Lord. I will take the joy in the God of my salvation." Yung salitang Lord dito ay capital L, small little O-R-D. He is the Adonai, the Supreme One. Siya yung Lord of Lords. Sabi niya, "I'll take my joy in the God of my salvation." Ang kanyang kaligayahan ay ang Diyos na nagbigay ng kaligtasan. Habakuk joy is rooted in God's saving character, not in His changing situation. Diba? Minsan nalilito tayo sa nangyayari sa atin. Pero wag nawa ito magdala sa kalituhan ng magagawa ng Diyos. Na kung sino siya. Na kung ano ang ginawa ni Kristo. Dapat wala tayong kalituhan doon. Salamat sa Diyos. Tulad din natin ng mga mananampalataya in Christ, God has become our salvation to the fullest sense. Habakuk hope for salvation he could not yet see. Pero tayo,
we rejoice in salvation Christ has already accomplished. Si Habakkuk, rejoice in the coming deliverance. Sa atin na mga mananampalataya, mas maliwanag na ang buong istorya, we rejoice in the finished work of Christ. Kaya nga, sabi ni Jesus, it is finished. Bayad. Tinapos ko na. Yun yung essence ng ating pananampalataya sa Diyos kay Kristo. Muli, maganda nating tingnan. Tingnan mo ang iyong sarili. Kanino ba nakatuon ang iyong pagtitiwala? Sa sarili mo lang ba o sa sirkumstansya? Maganda na ituon ito kay Kristo. Sa Diyos ng Biblia. Verse 19. God, the Lord is my strength. He makes my feet like the deer's. He make me tread on high places to the choir master with strings instruments. The Lord, God, is my strength. He makes my feet like the deer's. God lifts the prophet above the danger. Nilagay ng Diyos si Habakkuk doon sa mataas na lugar. Hindi kayang abutin ng mga panganib. Binigyan siya ng katatagan. Isa itong perspektibo ng isang endurance. Ang Diyos ang kanyang kalakasan. Hindi siya magkukulang. Sapagkat the Lord is His strength. Katulad din natin, mga mananampalataya kay Kristo. Totoo na tayo minsan ay nanghihina, pero inilagay na tayo ng Diyos doon sa mataas, doon sa bato, sa panulukang bato kay Kristo, na wala na pwede naman sa ating mga agaw. Totoo na tayo minsan ay nalilito, namumroblema. Pero maliwanag na si Kristo ang ating proteksyon, ng kanyang mga salita. My sheep hear my voice. No one can snatch them out of my hand. I give them eternal life. In 2 Corinthians chapter 12 verse 9, si Paul sa kanyang problema, sakit, siya ay 3 beses na nalangin. Ito yung tugon sa kanya ng Diyos. Pablo, ano ba ang problema mo? Ang aking grasya ay sufficient sa iyo. Kaya sabi ni Paul, he said to me, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Nagpapakita ito na sa aking sarili ay wala akong kakayanan. Mas nakikita ko ang Diyos, ang Kristo, na siya ang aking katatagan, na siya ang aking kalakasan. Sometimes we feel weak. We suffer. We face uncertainty. Ngunit sa ating katiwa-tiwala at pinagtitiwala ang Diyos, lagi tayo nakasiguro. Ganun ang nangyari kay Habakkuk. I will joy in the God of my salvation. Katulad din ni Habakkuk, ang Santong Espiritu, His Spirit strengthen us. In Ephesians chapter 3 verse 16, that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with the power through His Spirit in your inner being. Ang Santong Espiritu na nagpapalakas sa panahon ni Habakkuk, ganun din sa atin. Yun ang ating meron. Faith is sufficient because Christ is sufficient. Habakkuk teaches the clarity of the gospel actually.
na ito ay fully rebuild sa panahon na ni Kristo. Christ is our salvation. Christ is our joy. Christ is our strength. Christ is our stability. Christ is our portion when all else is gone. Habakkuk's final declaration becomes the believer's anthem. Even in everything fails me, Christ will not. Maganda na makita natin ito. Na maganda na dito tayo manangan. Katulad ni Habakkuk, he cried for mercy sa bansang Judah dahil sa impending judgment. But God is a merciful God. Tayo na mga nanampalataya kay Kristo, sa Diyos ng Biblia. Trusting God's faithfulness changes your heart, my heart's anguish to adoration and confusion to complete surrender. We need to surrender to God in Christ. Yan ang pinaka-safe, secure na buhay sa babago-bago ng ating sirkunstansya. That's the good news we have. Let us pray. Salamat ng marami, O Diyos, na ang propitang ito, si Habakkuk, ay nangusap sa amin kung paano ang iyong kadakilaan, kung paano kayo sovereign in everything. Maging in salvation, kayo ang nag-initiate para isalba ang iyong mga pinili, ang iyong bayan, maging kami. Tulungan niyo kami na patuloy manampalataya sa inyo. Kayo ang aming tanggulan. We rejoice in the salvation we have from you. At patuloy kaming mabuhay sa kaligayahan na kayo ang aming kaligayahan. Dalangin po namin ito. Dalangin ko po ito sa pangalan mo, Panginoon Hesus. Amen.